Magandang gabi po mga katsokaran. Kumusta po kayong lahat? It's been a long time na wala tayong vlog. So ngayon po ay magluluto tayo ng masarap na pulutan. So umpisahan na natin. Bawang sibuyas. At ihalo-halo natin mga katsokaran ng masarap. Ito ay tokwa at saka may baboy. Pero hindi yung luto na ordinary na laging tokwa at baboy. Pero at the same time pagkakahawig din naman. So ilagay na po natin ang ating tokwa. Na pre-cook ko na yan kasi medyo matagal prituhin yung ating tokwa. So kailangan nating i-pre-cook. At isusunod na natin ang ating pork. Ganun din naman na i-prito ko na ng sandali kanina kaya ready to mix na yan. So ganyan lang po kadali mga katsokaran. So halo-halo natin. At lalagyan na natin ng mga timpla. Una yung ating oyster sauce. At pagsasabay-sabay na natin lahat yung mga ingredients na ilalagay natin dyan mga katsokaran. Okay, let's put oyster sauce. Konting halo. Ganyan lang po, kailangan din nagmamadali ang pagluluto para nang sa ganun matansya natin para hindi masyadong sunog. Minsan napapabayaan yung apoy masyadong malakas. At pagkatapos mahalo-halo na konti, ilalagay na natin ang ating mga powder ingredients. Lagyan natin ng konting chicken powder dyan. Maglalagay din tayo ng ground black pepper. So nailagay na. Konting halo. Wala pong toyo yan. Mukhang medyo brown lang ng konti. Kaya yung oyster sauce ang nagpa-bigay ng kulay. O ganyan lang ang ating procedure. Tapos lalagyan natin ng half crack garlic. Siyempre alam na naman natin na medyo mataba tong gamit nating baboy ngayon. Kaya kailangan may pangontra tayo sa blood pressure, sa high blood ba. Lagyan natin ng konting bawang. Actually isang cloves na bawang yan. Yung una yung pinanggisa, tapos yung half crack. Ngayon nilagay ko na yung ating green chili. Kahit konti lang para medyo may konting kagataman pag atin na siyang kinakain. So masarap yan na pamulutan. Tsaka di lang naman pulutan, pwede rin sa ulam. Naglagay din ako dyan ng pickle relish para medyo may konti siyang tamis. Katsokaran. So konting halo. Palagi lang ang halo para hindi masyadong masunog yung ating karne. Pagkatapos lagyan natin ng konting mayonnaise para naman may konting twist, para maiba naman. Ayan, so mayonnaise lagyan natin. Katsokaran yun, para medyo may konting linamnam siya ng konti at saka medyo creamy siya ng konti. Ayan. So konting sandali na lang, pwede na yan. Lutong-luto na kasi na-pre-cook na lahat. So, diyan ko na lang pinag-halo-halo yung ating mga ingredients. Pwede na yan. At maya-maya magpa-plating na tayo at matitikman na natin ang ating bagong recipe. Naisipan ko lang lutuin na paghalo-haloin. Tsaka nga pala ito, i-add na natin ang 3 pirasong sibuyas. Siyempre, hindi mawawala yung sibuyas pagka tokwa at baboy ang ating niluluto. So, bali 3 yan. Bali 4 pala kasi yung isa dun sa unang panggisa. So 3 pang sibuyas ang ating dinagdag. Konting halo-halo lang, saktong maluto lang yung sibuyas, then pwede na yan. Pwedeng ulam, napakasarap yan. O kaya naman ay ating pulutan. Maglalagay din tayo ng garlic chili oil para medyo magkulay din na siya ng konti.
Right. Konting halo. At yan ay ating pwede ng pulutan or ulam. Okay, let's wait mga ilang segundo na lang mga ka-chokaran at magpe-plating na tayo. At doon na natin siya titikman pagkatapos ng maisalin sa ating lalagyan. Right, ready na. Ayos. Ayun, at naluto rin. Ililipat na natin sa ating mangkok mga ka-chokaran. Yun o, sarap. Pwedeng pulutan, pwedeng ulam, pwedeng baon. Ganun lang naman kasimple ang ating mga niluluto. Hindi na tayo mapapahiya dyan. Kung may bisita tayo, pwede nating gawing handa rin yan. Kaya okay, let's try. Let's subukan natin kung anong lasa ng ating niluto. Mga ka-chokaran, yun o, sarap. Pwede na. Maraming salamat po sa panonood at ingat kayo palagi. God bless us all po. Bye-bye.